Hey mga kutspard, kamusta kayo? At sa vlog natin mga kutspard, pag-uusapan po natin ng mga sikreto para hindi makatiis ang lalaki na i-contact ka. At kung handa na kayong lahat, magsata po tayo. At muli, biis pa! At ang unang sikreto para di matiis ang lalaki na i-contact ka is dapat wala kang pakialam. Yan ang unang sikreto dyan kay Inspado pang isang lalaki. Sa katagalan ay hindi makatiis na i-contact ka at sumuko siya at mamiss ka niya at makita niya ang halaga mo. Talaga naman ka-inspired. Kung hindi mo gagawin yan, ay talaga mang ikaw ang matatalo, hindi siya magbabago, wala siyang matututunan at wala ka rin matututunan. At higit sa lahat, hindi pa rin kayo magiging okay. Sapagkat walang wisdom. At hindi mo siya tinuruan ng leksyon. At naging marupok ka na naman. At naging mahina ka na naman. Talaga naman ka-inspired. Alam ko na ang pag-ibig ay dapat ipaglaban. Pero kapag nasa katuwiran ka, kapag nasa tama ka, dapat alam mo rin paano ipaglaban ang sarili mo. Hindi yung palagi ka na lang nag-aabol na parang aso. Talaga naman ka-inspired. Itigil mo ang kakaganyan mo upang makita nila ang halaga mo. Pahalagahan mo muna ang sarili mo. Dapat kapag ang isang lalaki hindi ka kinokontak, hindi ka habol ng habol, hindi ka nangungulit, hindi ka puro message, hindi ka puro call, hindi ka puro drama. Yung iba, hindi na nagpaparamdam yung asawa o boyfriend kung ano lang mini-message, minumura pa sa message, panay call pa, nangi-istorbo, pinupuntahan pa sa trabaho, nangaaway pa sa personal, nag-iiskantalo pa, kung sino-sino pang dinadamay, namamahiya pa, gumagawa pa ng masama. Talaga naman kayo sa paluwa kayong ganyan. Mas lalo kang lalayuan, iiwasan, tataguan, at aayawan ng isang lalaki kapag ganyan ka. Pakita mo sa kanya na wala kang pakialam upang ang isang lalaki makaramdam. Anong mararamdaman niya? Pagkael? Hindi. Hindi lang yun. Oo, isa yun. Pero ang pinakamararamdaman niya ay ang pagkamiss sa'yo, ang pagmamahal sa'yo, ang love sa puso niya, at ang halaga mo sa isip niya. Na ganun pala ang mararamdaman niya, na ganun din pala ang may isip niya, na ganun pala ang mararanasan niya kapag ikaw ay nawala sa buhay niya. Pati yung mga alaala nyo, yung mga nakaraan nyo, maaalala niyan. Pati syempre yung mga kabaitan mo sa kanya, kaswitan mo, maaalala niya yan. Tandaan mo, counted yan. Parte ka ng buhay niya. Kaya kapag ang lalaki hindi ka kinakausap, kapag ang isang lalaki ay hindi ka kinokontak, hindi nagre-reply sa'yo, hindi nagpaparamdam sa'yo, ginose ka, walang niha-niho, o kaya naman dahilan ba't kayo nagganyanan, hindi ka niya kinakausap, pero huwag mo siyang habulin lalo na kapag alam mo na wala ka namang ginawang masama. Dahil tandaan mo, pag ginawa mo yan, mas lalo siyang lalayo sa'yo. Kaya ang gawin mo, ika-inspired. Ang hirap kasi, miss na miss ko na siya. Gusto ko na siya kagad kausap. Ang hirap, palagi na akong umiiyak sa pag-iisip sa kanya. Na-stress na ako, gusto kong magkaayos kami. Ayaw ko nga kausapin eh. Yung iba siya, tiyataguan pa. Ang gawin mo, pakita mo wala kang pakialam. Kung hindi siya nagpaparamdam sa'yo, huwag ka rin muna magparamdam sa kanya. Hayaan mo muna siya. Baka gusto niya muna ng space. Baka gusto niya muna ng katahimikan. Baka yung iba lang sa inyo, yung iba lang naman ha, hindi lahat ha. Baka yung iba kasi sa inyo, sakit din sa ulo, toxic. Ka-inspired. Sa mga sikreto upang ang isang lalaki ay hindi na makatiis at i-contact ka na niya muli o replyan ka na niya muli. Dapat pakita mong wala kang pakialam. Dahil kapag ganyan ang ginawa mo, pakita mong wala kang pakialam, diyan magsisimula ang proseso. Proseso? Anong proseso ka-inspired? Magtiwala ka sa proseso ng no contact rule. Kung kapag siya ay nag-no contact sa'yo, mag-no contact ka din sa kanya. Reverse psychology sa mga sikreto upang ang isang lalaki ay hindi manalo at makaramdam ng pag-ibig sa'yo, mamiss ka niya at di niya matiis na kausapin ka muli at i-contact ka, ka-inspired. At ang pangalawang sikreto mga ka-inspired para din makatiis ng lalaki na i-contact ka is magtiis ka din, huwag mo siyang kausap. Yan ang pangalawang ka-inspired. Yan nga yun, dapat marunong ka rin magtiis. Ang problema sa inyo, hindi marunong magtiis. Gusto nyo na kayo ay hindi matitiis ng boyfriend mo. Gusto mo na hindi ka matitiis ng asawa mo, ng partner mo. Pero ikaw naman, hindi ka naman makatiis sa kanya.
Napakarupok mo, napakahina mo. Bakit ganyan ba kababa ang tingin mo sa sarili mo? Ganyan ba kababa ang value mo? Ganyan ba kataas ang tingin mo sa kanya? Wala na bang lalaki sa mundo? Feeling mo ba wala nang papatol sa'yo? Siya na lang, kaya takot na takot kang mawala siya? Hindi ka inspired. Ang ibig sabihin, mahal ko lang talaga siya. Mahal na mahal ko yun. Oo nga, mahal mo siya. Pero dapat, mahalin mo rin ang sarili mo. Kapag ginaganyan ka, wala nang respeto sa'yo, pinagtatabuyan ka pa, pinababayaan ka pa, tinitiis ka pa, at pinabastos pa yung iba sa inyo, talaga naman tinataguan pa, hindi ka na nahiya dyan, tinataguan ka na. Dapat marunong ka rin magtiis. Saan? Tiisin mo na, huwag muna siyang kausapin. Huwag muna kayong mag-usap. Alam nyo, ang isa makakatulong nyo, pagdating sa isang relasyon, ay ang panahon, ang oras. Lahat kayang ayusin ang oras din. Totoo yan. Lalo ng sugat sa puso, ang kalungkutan, ang pag-aaway, ang pagkawala ng halaga, ang kakampi mo dyan, oras. Bigyan mo siya ng oras. Bigyan mo rin ng oras ang sarili mo. Huwag muna kayong mag-usap, huwag mo muna siyang kausapin, matuto ka rin siyang tiisin, kasi ikaw nga tinitiis ka nga niya eh. Tapos ikaw di mo siya matitiis, ikaw nga tinitiis ka niya eh. Oh, bakit siya kaya kang tiisin? Kaya yun nga iniisip ko, ba't niya ako kayang tiisin eh? Eh kasi nga, hindi niya pa nakikita yung tunay mong halaga o kaya bumaba yung value mo sa puso niya. Delikado yan kapag hinabol-habol mo pa siya. Yung mababang value na natitira sa puso at isip niya, mas lalong mawawala yan kapag hinabol mo siya. Pero pag hinayaan mo muna siya yung bumabang value, tataas mo yan. Hahanapin ka mo din yan. Makakaramdam yan ang pagkami sa'yo. Ka-inspired, mamimiss pa ako nun? Sure ka ka-inspired, mamimiss ako nun? Sure ako mamimiss ka nun? Eh bakit po? Eh maiisip ka niya eh. Yun lang po. Eh may mga alaala kayo eh. Ano pa po? Eh syempre naman, puro pagtatalo lang ba? Di ba't may mga kaligayahan din kayo? May mga masasaya rin kayong bonding? Di ba't gumawa ka rin ng kabutihan sa kanya? Eh Inspired, yun lang po ang problema eh. Bakit na naman? Puro ka toxic ang pinakita ko sa kanya eh. Eh ang problema mo na yan. Sabi ko sa inyo, okay maging toxic eh. Maging mabait kayo sa partner niyo. Para pag dumating ang mga panahon na nagkalayo kayo o nagkatampuhan kayo, hindi kanya matitiis kasi ang maaalala niya, ang maiisip niya, yung kabaitan mo. Ang problema, pag ang pinapakita mo palagi sa kanya, kasamaan, kamalian, kabungangaan, eh, yari ka dyan. Wala siyang, ang maalala niya sa'yo, yung mga pangit. Diba? Ganon. Kaya yan, sa mga sikreto, huwag mo, matutok rin siyang tiisin. Oo, maniwala ka, pag nagawa mo yan, siguro malamang sa malamang ay manalo ka. Saan? Sa patigasan. Patigasan ba yan kay Inspired? Oo, nagmamatigas siya eh. Kaya kailangan magmatigas ka din. Tandaan mo, babae ka, lalaki siya. At yung iba sa inyo, kayo pa yung inargabyado, kayo pa yung niloko, kayo pa yung sinaktan, kayo pa yung pinagsalita ng masama, kayo pa yung ginos, kayo pa yung sabihin nating ginawa ng mali, tapos ikaw pa yung maghahabol, ikaw yung susuko, ikaw yung lalambot, dapat nga mas matigas ka eh. Kaya matuto kang magtiis. Huwag mo muna siyang kausapin, hayaan mo, hintayin mo na siya ay muling maghabol o magparamdam sa'yo. Sa mga sikreto, dapat mong tandaan, dapat mong gawin, dapat ka magmatigas, dapat mong panindigan, upang ang isang lalaki, sa katagalan magulat ka, ay kakausapin at iko-contact ka na ka-Inspired. At ang pangatlong sikreto mga ka-Inspired para di makatiis ang lalaki na i-contact ka na is kontrolin at utusan mo ang isipan mo. Yan ang pangatlo. Yan ang pangatlong sikreto ka-Inspired upang ikaw ay talagang maging matatag at hindi ka mangulit sa kanya. Higit sa lahat, di ka maghabol sa kanya. Kailangan mong kontrolin ang isip mo at utusan ang isip mo. Bakit? Dahil kapag nagawa mo yan, mauutusan mo na rin talaga malamang sa malamang ang puso mo. Dahil kapag nag-focus ka lang sa puso mo, mahirap kalaban ng puso, mahirap kalaban ng damdamin. Malamang sa malamang matalo ka lang ng nararamdaman mo, ng emosyon mo. Ang sa mga sikreto upang mapaglabanan mo ang anumang pagsubok at ang nararamdaman mo ay ang iyong isipan. Kung gugustuhin mo, kaya mo maging makapangyarihang tao sa pamamagitan lamang ng iyong isip, sa pamamagitan lamang ng paniniwala. Talaga naman ka-Inspired, kapag nagawa mong masterin yan, practicing yan, advantage mo yan, magiging lamang ka sa iba, matitiis mo siya, at hindi ka maghahabol sa kanya. Hindi ka pa, may matututunan ka pa sa pag-ibig na hindi dapat naghahabol at nababaliw.
Pag nagawa mo yan, hindi ka maghahabol, hindi mo siya makukulit, no contact ka, at sa katagalan, magtataka siya, mag-iisip siya, bakit kaya mo na? Dati napaka-emosyonal mo. Dati di ka makatiis sa kanya. Dati naghahabol ka, nangungulit ka, bakit ngayon kaya mo lang hindi magparamdam sa kanya? Bakit ngayon kaya mo nang hindi maghabol sa kanya? Bakit ngayon kaya mo nang hindi mag-message sa kanya? Hindi mag-chat, hindi mag-text, hindi mag-call sa kanya? Bakit kaya mo na? Ang hindi niya alam, kaya mo na nakontrolin ang isip mo. Kaya nakokontrol mo na rin ang emosyon mo. Sa mga sikreto upang sa katagalan manalo ka. Maging talaga naman ka-inspired. Isa sa mga magagawa mo upang ang lalaki ay siya ang sumuko at kumontak sa'yo sa huli, ka-inspired. At ang pang-apat na sikreto maka-inspired para hindi makatisong lalaki at i-contact ka na niya. Sa number 1 rule is huwag mo siyang hahabulin talaga yun. Ang pang-apat ka-inspired. Number 1 rule din talaga yan. Pag siya ay hinabol mo, kahit kailan, hindi magiging okay yan. Lalo na kapag siya ang gumawa ng masama sa'yo, isipin mo, ikaw na yung ginawa niya ng masama, ikaw pa yung maghahabol. Napaka T-A-N-G-A mo naman. Napakatanga mo naman pag ganon. Ikaw na ngayon sinaktan, ikaw na ngayon umiyak, ikaw na ngayon inagrabyado, ginawa ng masama, ginawa naman, ikaw pa yung mag-ahabol, napaka-ewan mo naman pag ganon. Wala kang bait sa sarili mo, talagang baliw ka na ba talaga? Mahalin mo ang sarili mo. Number 1 yung rule yan, huwag kang mag-ahabol, hayaan mong siya ang maghabol sa'yo, upang talaga namang may matutunan siya, maging masaya kayo, hindi na muling maulit yan, ka-inspired. At ang naman sikreto maka-inspired para di makatisong lalaki at i-contact ka is huwag kang magmukhang kawawa. Yan ang pala maka-inspired. May ka-inspired, huwag magmukhang kawawa. Ayan, nababasa mo naman, di ba? Bakit? Bakit po ganyan? Dahil kapag nakita ng isang lalaki na mukha kang kawawa, dalawa lang yan. Pagtatawanan ka niya, or kakaawaan ka talaga niya. Doon tayo sa pagtatawanan. Pagtatawanan ka niya kasi ganyan ka pala kahina sa kanya. Ganyan pala kababa talaga ang value mo. Pangalawa, doon sa maaawa. Ayan, ka-inspired, maaawa. Oo, maaawa. Pero hindi niya makikita ang halaga mo. Maaawa lang siya sa'yo. Gusto mo ba na bumalik siya dahil lang sa awa? Gusto mo bang makipagbalikan lang siya, makipag-ayos lang siya, i-contact ka lang niya dahil lang sa naaawa siya sa'yo? Hindi dahil sa nararamdaman niyang mahal ka na niya? Anong gusto mo? Kaawaan ka lang niya? Hindi matibay yun. Hindi solid yun. Pag nag-away kayo ulit, dahil sa awa na lang yung pundasyon, matitibag yan. Iiwanan ka rin yan. Pero pag pagmamahal, pagpapahalaga, yung naging pundasyon dahil yun yung naramdaman niya, yun yung naging dahilan niya bakit siya bumalik, bakit siya kanyang ulit kinausap at kinontak, magiging matibay kayo. Kaya huwag kang magmukhang kaawawa. Yung iba nagmukhang kawawa para lang balikan sila eh. Post ng kung ano-ano sa social media, sad girl, kung ano-ano pinagsasabi, nagmumukha pang ewan dyan, pati itsura mo mukha ng kawawa. Kala mo ba ganyan ang pinaka-the best? Para bumalik siya? Para maging okay kayo? Huwag kang magmukhang kawawa. Gawin mong, sabihin natin, better ang sarili mo. Gawin mong okay ang sarili mo sa mga mata niya. Upang sabihin niya sa kanyang sarili na, hindi ko dapat tong iwan. Ito ba yung iiwan ko? Baka magsisi ako sa huli. Ganyan dapat yung isipin niya. Sigurado ako pag gagawan to. Sigurado ko pag sisisihan ko to. Pag ito, tiniis ko pa. Baka mawala to sa akin. Dapat ganun isipin niya. Hindi yung nakakaawa naman eh. Kakaawa kasi. Huwag kang magmukhang kawawa. Pakita mo na kaya mo. Pakita mo na matapang ka. Pakita mo na kaya mong ayusin ang itsura mo. Kaya mo maging masaya. Kaya mo maging matagumpay, kaya mo maging, sabihin natin, progressive, productive, at okay ang lahat sa'yo upang ang isang lalaki ay di makatiis at i-contact ka na sa mga sikreto ka-inspired. At ang pang-anong sikreto maka-inspired para di makatiis ang lalaki at contact ka is ayusin mo ngayon ang todo ang sarili mo. Yung pang-anong ka-inspired. Yan ang pang-anim. Dapat kung ang lalaki, pinapabayaan ka, kung ang lalaki, ginost ka, di ka kinakausap, di nagpaparamdam, di nagre-reply, walang niha-niho, ka-inspired. Mag-focus ka sa sarili mo ngayon. Ayusin mo lang todo ang sarili mo ngayon. Baka kasi napabayaan mo na rin ang sarili mo. Ka-inspired. Hindi lagi ako self-improve. Pinapanood ko mga video mo, sinusunod kita. Magpapaganda ako. Todo mo pa, paganda ka pa. Huwag kang titigil. Upang sa katagalan ay magsisi siya.
Sa pinaka-the best na pwedeng magawa ng isang tao, ang baguhin ng mabuti ang sarili niya. Sa pinaka-the best na paraan upang ikaw ay makaganti. Hindi mananakit ka, ha? Hindi magsasalita ka ng masama sa kapwa mo. Ang sa pinaka-the best na paraan upang makaganti ay ayusin mo ang buhay mo. Ayusin mo ang personality mo. Ayusin mo ang itsura mo. Ayusin mo ang tagumpay mo. At dahil doon, hindi mo na sila kailangan pang saktan. Hindi mo sila kailangan pang pagsitaan ng masama. Hindi mo sila kailangan pang gawa ng masama. Pag nakita nilang successful ka, pag nakita nilang maayos na ang buhay mo, maayos ang itsura mo, masaya ka, maligaya ka, masasaktan sila. Magsisisi sila dahil yung taong minaliit nila, yung tao na talaga namang ka-inspired, iniwan nila, ginost nila, ino-contact nila, at sinaktan nila, ay ngayon ay okay na para bang nanglilit sila sa kanilang sarili. Mag-focus ka ngayon ng todo sa sarili mo. Tingnan natin kung hindi tumaas ang value mo at hindi siya manghinayang sa'yo at sa mga sikreto upang talaga naman ka-inspired. Ang lalaki ay hindi makatiis na i-contact ka ka-inspired. At ang pitong sikreto maka-inspired upang hindi makatiis ang lalaki na i-contact ka, hayaan mo siyang matuto sa kamalian. Yan ang pampito ka-inspired. Kaya kailangan talaga, huwag mo siyang habulin o huwag ka magparamdam. Mag-no-contact tool ka, mag-self-improve ka, hayaan mo siyang matuto sa sarili niya. Dahil kapag nangyari yan, magiging maligaya ka. Magiging maligaya kayo. Magiging matatag kayo kapag siya ay may wisdom, may experience, may natutunan dahil sa pinaranas mo. Dahil hindi ka naghabol, hindi mo siya kinulit, at siya ay talagang nakaramdam ng pagkamis sa'yo sa isang mga sikreto. Hayaan mo muna siya kung di siya nagpaparamdam sa'yo. Sigurado ako maghahabol din yan sa huli at meron siyang matututunan. Meron siyang malalaman na sikreto sa buhay upang kayo ay maging maligaya at di na siya ulit umulit pa at pahalagahan at mahalin ka niya ng todo ka-inspire. At pangmalong sikreto maka-inspired para hindi ka matiis ng lalaki, i-contact ka is kung pinagtatabuyan ka, hayaan mo na muna. Yung pangwalo at pinakahuli ka-inspired. Yan ang pinakahuli. Pag pinagtatabuyan ka, hayaan mo muna siya. Hayaan ka-inspired? Pinagtatabuyan ka na nga eh. Ano bang gusto mo mangyari? Pinagtatabuyan ka na. Pagpipila mo pa yung sarili mo? Ano ka ba, hayop? Wala ka pa sa tamang katinuan. Ka-inspired, wala nga yata ako sa tamang katinuan. Oo, baliw ka na eh. Obsessed ka na kasi. Wala ka bang bite sa sarili mo? Ganyan ba yung tinuro sa'yo ng magulang mo? Ano bang eskwelahan ng pinag-aralan mo? Saan ka pa nag-aral? Sino ba yung mga nakasama mo? Wala ka bang natutunan sa buhay? Kapag ganyan ba ang ginawa sa'yo ng lalaki, wala ka ng bite sa sarili mo? Dati, taas ang tingin mo sa sarili mo no? Dati, nirespeto mo sa sarili mo. Minamahal, pinapahalagahan, iniingatan, at importante sa iyo ang respeto sa sarili mo. Pero ngayon, ano nang nangyari sa iyo? Ka-inspired kapag pinagtatabuyan ka ng isang tao, pag pinagtatabuyan ka ng taong mahal mo, pag pinagtatabuyan ka ng lalaki, huwag mo siyang pipilitin. Dahil hindi yan ang pinakatamang paraan upang siya ay bumalik at maging okay kayo. Hayaan mo muna siya. Babalik at babalik din yan sa tamang panahon. Lalo na kapag lumamig ng sitwasyon, na kapag isip-isip na siya, namimiss ka na niya, at hinahanap-hanap ka na niya, nagwa-wonder na siya sa isip niya kung kamusta ka, nakikurious na siya kung ba't di ka nagpaparamdam, nakakaramdam na siya ng pagmamahal sa'yo, dahil wala kang paramdam. Sa mga sikreto, kapag pinagtatabuyan ka na, hayaan mo muna siya. Mahalin mo ang sarili mo. Lumapit ka sa Diyos. Ka-inspire. So Max Pino po, maraming salamat po Max po sa pagtapos po ng vlog nito. Gusto pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba't sa mga hindi pa po nakasubscribe. Ay po sa mga Max po, ay click ko na rin po notification bell upang mag-update kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching, magpa-advise, pakimessage lang po sa aking Facebook, ayun po yung profile picture ko. Pakichat ako sa messenger, ako mismo magre-reply sa message nyo. At pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming salamat Max Inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!